Magandang gabi. Karapatan po ni Sara Duterte pumili ng abogado. Kaya hindi nyo pwedeng bawalan si Sara Duterte na kukuning abogado niya si Attorney Michael Pua saka si Attorney Monsaya. Sino bang mga abogado ni Attorney Sara, ni si Attorney Sara Duterte? Ito po mga binubuo po ng FNS, Fortune Narbasa Salazar na Law Office. At ang si Attorney Salazar po dyan, Attorney Roderick, kung hindi ako magkamali, Roderick Salazar, ay aking professor sa pamantasan ng lungsod na Maynila. So, mga magagaling po mga ito. Ang kinagaling ng mga ito ay una, may karanasan na sila sa paghawak ng impeachment na kaso. Ang karanasan po nila ay sila po yung backbone ng mga lawyers ni ERAP sa impeachment ni ERAP. Ang lead lawyer nila noon ay hindi nila kasama sa Fortune Narbasa Salazar. Ayun pa yung namatay na si solicitor, dating solicitor Estelito Mendoza. Isa sa pinakamagaling na abogado na nabuhay sa Pilipinas. Sila po, ng Fortune Narbasa Salazar na mga law office, na mga abogado ay kasama ni Attorney Estelito Mendoza sa pagdepensa kay ERAP. So, kahit natalo sila kay ERAP, nagkaroon sila ng karanasan. Yan ang importante sa lahat. At yung karanasan na ito maggagabay sa kanila kung anong gagawin ng diskarte na hindi nila ulitin yung mga pagkamali nila kay ERAP doon. Ito pa yung mga abogado ni Sara Duterte na pinili. Si Attorney Philip Siegfried Fortun, kapatid ni Raymond Fortun. Signatory siya sa appearance at kautilam. Si Attorney Gregorio Guyo Narbasa II, partner din ni Attorney Fortun. Pero hindi nila kasama si Attorney Roderick Salazar kasi corporate lawyer yun eh. Hindi siya sanay sa trial lawyering. Tapos si Attorney Michael Pua, na former spokesperson ng Office of the Vice President and former DepEd spokesperson, publicly acknowledged as legal counsel and spokesperson of Duterte's impeachment defense. Signed the appearance. Nag-abogado pa siya nung una na impeachment case. Nagpumirma siya doon. So matagal na siyang abogado ni Sara Duterte. Si Attorney Reynold Monsayak. So kasama niya rin ito sa siguro kaklase ni Sara sa San Sebastian College of Law. Si former Office of the Vice President spokesperson at saka DepEd Assistant Secretary for Procurement. So, tapos si Attorney Paulo Panelo, si Salvador Paulo Panelo na abogado rin ni Sara sa kasong perjury na sinampa nila laban kay Madriaga doon sa Taguig. Nagsampa din nata sila ng libel sa Davao City. At yung mga pinakita ni Attorney Paulo Panelo na mga ebidensya laban kay Madriaga na nagsisinungaling ay sobrang tindi, napakalakas ng ebidensya. Sunod ay itong iba pa nila ng mga kasama sa abogado ay yung kasama sa law firm ni Attorney Fortun, Attorney Narbasa. So, sabi ng House Committee, nag-anunsyo sila na pag-usapan daw nila na i-reject daw nila yung appearance ni Attorney Pua at Attorney Monsaya. Anong katwiran nila? Ang katwiran nila kasi gagamitin daw ng prosecution na testigo si Attorney Monsaya at si Attorney Pua na gagamitin lang testigo laban kay Sara Duterte. So ladies and gentlemen, let us not belabor about this. The right to a lawyer or counsel is constitutional. Ang ibig po sabihin, constitution po natin ang nag-uutos na may karapatan ang sinuman kukuha ng kanyang abogado.
hindi mo siya pwedeng bawalan kung sino ang gusto niyang abogado. At ang katwiran naman nila ni Ridon at saka ni Luistro ay kabubuhan. Nakakaasar. Okay lang ito si Attorney Luistro kasi hindi naman siya gumraduate sa UP. Sa University of Batangas siya gumraduate. Itong si Attorney Ridon, gumraduate sa UP na pinag-aral natin kasi scholar ng bayan siya. Kasama rito si Attorney Jesus Palsis, kasama si Attorney Dino De Leon, kasama rin si Attorney Leon, puro mga UP. Nakakahiya kayo, sinisira nyo ang UP. Binabayaran ng mga buwis ng bayan na pupunta sa pagpapaaral sa inyo dyan. Tapos ganun ang produkto nyo. Hindi po nagbabago ang batas dahil kung sa UP kayo gumraduate. Ako gumraduate ako sa pamantasan ng lungsod ng Maynila, pamantasan sa likod ng Manila City Hall. Ganon din ang batas na tinuturo. Kapag karapatan ng kahit sino man na kumuha at pumili kung sino man ang gusto niyang abogado. Kaya bawal na bawal po Ridon. Bawal na bawal Bubo na Luistro. Bawal na bawalan niyo si Sara na kukunin ng dalawang yan na kanyang abogado. Ngayon, ang rason ninyo na gusto niyo bawalan ay dahil gamitin yung testigo, si Pua at saka si Raimundo Monsayak. Ngayon, hindi po karapatan ng prosecution o kahit sino man na kalaban, hindi karapatan ng kalaban na kukuning testigo ang kakampi ng kabilang parte. Magpaalam muna kayo sa korte. Hindi kayo pwede magdesisyon. Karapatan ng kahit sino man, kahit si Pyra, karapatan niya mamili kung sinong gusto niyang abogado. Wala kayong magagawa. Pag ayaw mo isang abogado, wala kang magagawa. Talagang ayaw mo, hindi pwedeng ipilit sa iyo yun. Pag ayaw mo. Kasi personal po ang serbisyo ng abogado. May tinatawag na personal na relasyon. At hindi pwede yung personal na maibuyagyag. Kasi ang personal ay mga sikretong bagay. Binibigay yan ng konstitusyon yung karapatan. Actually, makukulong pa, mabibilanggo pa sa ilalim ng Revised Penal Code ang sino mang tao. Kagaya kay Ridon, pag pinipilit mo, mabibilanggo ka sa ilalim ng Revised Penal Code na pilitin mo yung abogado niya na si Pua tsaka si Raimundo Monsayak na titistigo laban kay Sara, makukulong kayo. Hindi nyo po pwede mapipilit yung gusto nyo mangyari. So ngayon, kayo ang nagpapipadili. Ano mangyari nito ngayon, Ridon? Imbis na walang issue, kasi kung walang issue, tutuloy-tuloy ang kaso. Tuloy-tuloy ang impeachment. Ang nangyari, kayo ang gumagawa ng issue. Bakit pagpipilitan ninyo na hindi pwede yung dalawang abogado sumama? Ganito po yan. Kapag may taong umaakusa laban sa isa, sabihin na natin ang inaakusa niya, iyan ang pumatay sa tatay niya. Ngayon, nangyari na yung abogado ng inaakusa, ang kanyang abogado ay sinasabi na testigo sa pagpatay. Ang ibig niyo ba sabihin, pwede niyong pilitin ang inaakusahan na huwag kunin na abogado yung kanyang abogado sapagkat ang abogado niya, iyon ay testigo sa pagpatay? Sige, sagutin niyo. This is a bar examination question. Bar examination question. Can a lawyer who is a witness of the client in, for example, in a murder case, be used as witness by the fiscal or the prosecutor to prove that
the accused was the one who committed the murder, considering that the lawyer was said to be a witness. Ganun ang tanong. Malalim na tanong, no? Mabigat bang tanong? Itong isa may nagagalit sa akin, si Paul Rentillo, dotae ka na kalbo. Unang-una, yung salita po muna pagtawag sa aking kalbo ay unpleasant po yan. Para po akong kagaya sa Black Pan, halimbawa ako, tawagin mo akong negro. Tawagin mo akong parang ati, no? Anong tawag niyan? Mali po yan ang ginagawa mo, Paul Rentillo. Pang ano yan, discrimination yan ginagawa mo po. Wala naman ako magagawa. Ito yung ulo na binigay sa akin ng Diyos eh. Kalbo eh. Ano magagawa ko? Ibig sabihin, ikaw, Paul Rentillo, wala kang utak. Ang panlaban mo lang sa akin kasi talo ko sa argumento, tawagin mo lang ako na dotae ka na kalbo. Hindi, wag mo kong tawagin dotae kasi ang tae mabaho yan. Tawagin mo lang ako DDS, wag ng dotae. Okay? Kasi pag nagtawag ka ng dotae, ibig sabihin po, dalawang bagay yan. Una, wala kang alam sa pag-argumento, kaya nag-ad hominem ka lang. Ang tawag yan, nami-personal ka lang. Pangalawa, ay ikaw ay talagang ugali na masama. Mahilig ka manlalait at mang-aapi na mga kapwa mo na mas mababa pa sa iyo. Dahil pogi ka, kumpletong buhok mo, ay manlalait ka sa mga taong kalbo. So, simple lang ha. Bar examination question. Can a lawyer who was said to be a witness to the crime of murder of his client against another person be compelled by the court to testify against the client of the lawyer? Yan ang tanong. Yan ang tanong. Kung magaling kang abogado, sagutin mo. Sige, kung sino itong abogado na nakikinig sa akin dito, sumagot kayo. Sumagot kayo kung simpleng tanong lang yan. Ito, bar examination question ito. Can a lawyer who was said to have witnessed the commission of the crime of murder against his accused committed by the client of that lawyer testify against the client? Sige nga. Sagutin ninyo. Sagutin mo Ridon. Sagutin mo Luistro. Kasi gusto na palabasin si Sara Duterte ang testigo daw para mapatunayan nila na nagnakaw si Sara Duterte sa confidential fund ay gagamitin na testigo si Attorney Michael Pua na spokesperson ni Sara at saka si Attorney Raimundo Monsayak na spokesperson din ni Sara. Yung isa sa DepEd, ang isa sa Office of the Vice President. Ha? Sige nga, ako matalino ka. Sagutin sino ba yung nagtawag sa akin kalbo? Sagutin mo nga kung Paul Rentillo. Sagutin mo kung anong sagot, kung tama ang sagot mo. Question. Pwede bang gawing testigo ng piskal laban sa kliyente niya? Pwede bang gamitin ng piskal ang isang abogado na testigo laban sa kanyang kliyente? Kung ang kaso halimbawa murder at ang lawyer na yon ng kliyente ay sinasabing testigo sa pagpatay, pwede ba niyang gamitin testigo? Sagutin mo, Paul Rentillo, kung matalino ka, huwag mo kong tawaging dotae na kanakalbo. Sagutin mo ako. Ma'am Pyra, sagutin niyo ako. Yan kasi ang gusto mangyari ni Luistro, tsaka ni Ridon, at tsaka ni Attorney Jesus Palsis, at saka si Attorney Ligutan. Mga professor, mag-graduate ng UP yan. Ridon, graduate ng UP. Ang professor na yan, si Attorney Barry Gutierrez. Spokesperson ni Leni Robredo.
Sige nga, sagutin ninyo. Ang sagot po niyan, makinig kayo. Ibahagi ninyo sa mga taong magtitik ng bar exam ngayong September. Ang sagot po ay hindi pwede. Number one, na rason kung bakit hindi pwede. Ang pagsulat ng sagot sa computer yan, laptop naman kayo. No, the lawyer cannot be used as a witness against his client even if it were true that the lawyer witnessed the commission of the crime of murder committed by the client in that particular case. Yan ang statement ng sagot. Reason. Number one reason. It is because the right to a counsel is a constitutional right of any person. And the right to counsel as a constitutional right includes the right to choose who should be your counsel. Next reason. Any lawyer cannot testify against his client concerning the secrets between the two, the lawyer and the client. Because if he were to commit that mistake of testifying against his client, he will be imprisoned under the revised penal code. Yan ang sagot. Kaya, hindi ko alam, bumalik ka na sa UP Law School. Ridon, ikaw naman, Luis, bumalik ka sa Batangas, University of Batangas Law School. Anong klase mga pinag-aralan ninyo? So, wala na kayo. Kahit ano pang hostile witness ninyo, hindi pwede mangyari yan. The right to counsel is a constitutional right. Kasi, isa pang rason. If you will compel that the lawyer of the client becomes a witness to testify, then you are also tantamount to committing the violation that is called as the violation of the right against self-incrimination. And because the relationship between the lawyer and the client is personal, the obligation of the lawyer as to the right to silence or the right to remain silent is also extended to the lawyer. Ganon. Saan ba kayo nakakakuha ng... Saan kayo nakakuha niyan? Naging congressman lang kayong dalawa kung ano na iniisip nyo. Oh, nakuha nyo na? Sige, i-replay nyo na lang para ituro nyo sa mga magtitik ng bar exam ngayon. Next, may isa pa silang gustong gawin. Ito naman, para naman ito kay Attorney Chel Diokno. Kakahiya ka naman, Attorney Diokno. Diokno pa naman apelyido mo. Yung Diokno na hinangaan ko, si Senator Diokno. Ano first name ni Diokno yun? Dakilang senador ni Diokno. Nag-take siya ng bar exam, kasabay niya si Attorney Joby Salonga. Tabla sila, number 1 sila pareho. Ngayon, Attorney Chel Diokno, nagsampa ka ng petition or motion sa inyong Committee on Justice na hinihingi mo na papalabas ng utos ang Justice Committee. At ang utos ay ganito. Utusan ang salin na ang ombudsman na ilabas ang salin. Pwede ba yun? Unang-una, hindi pwede. Tama, Jose Diokno pa. Oh, sige, thank you.
Hindi pwede po na utusan ng Committee on Justice ang ombudsman na ibigay ang salin. Kasi ang ombudsman ang humahawak ng salin. Bakit hindi pwede? Kasi po, ang ombudsman is an independent body and it is separate from the House of Representatives, and its rank is only the same as the rank of House of Representatives, and the rank of Justice Committee is below the House of Representatives. Therefore, one that is lower in status and rank cannot order the ombudsman to submit the SALN. Bago kayo sana magsalita sa media, kinukonsulta nyo muna ako. Ay, naku, nakakahiya tuloy kayo. You are revealing yourselves as nimcompops. Ha? So nakita nyo na kabubuhan? Yan, number 1 na kabubuhan. Number 2 kabubuhan mo, Atty. Chelyok, no? Nag-motion ka pa sa Justice Committee na utusan ang bangko kuno ni Sara Duterte na ibigay sa inyo ang bank records. So, gagawa tayo ng ano? Mali yun! Gagawa tayo ng bar exam questions pa rin ulit. Kanina, can the Justice Committee of the House of Representatives subpoena the Office of the Ombudsman to submit the SALN records of Sara Duterte? Ang sagot, no, it cannot subpoena the Office of the Ombudsman. The most that it can do is to request. It is because the reason, justification, ombudsman is higher in rank than the Justice Committee. You cannot order an office that is a constitutional office. Kasama po yan sa checks and balances natin. Independent offices. Una, independent office, 3. Office of the President. Kasama dyan Office of the Vice President. Tapos, Office of the Judiciary. Next is Office of the Senate and the House of Representatives. Labas dyan, mayroon pang ibang constitutional offices. The COMELEC or Commission on Election, the Commission on Audit, the Commission on Human Rights, and the Civil Service Commission. And the Office of the Ombudsman. Yan ang 5 sa labas. So, ang justification, bakit hindi pwede, why it cannot, Justice Committee cannot order the Ombudsman to submit the SALN of Sara Duterte is because Office of the Ombudsman is higher in rank and independent in itself. It is a separate body. It is against the principle of checks and balances for the Justice Committee to direct or to order the Ombudsman to submit the SALN papers of Sara Duterte. The most it can do is to request. And the request must be done as a matter of courtesy by the Speaker of the House to the Office of the Ombudsman. Dapat malaman nyo yan. May tinatawag po kami primus inter pares. Inter pares, pareho ang rangko. Pero mayroong primus inter pares. Yung primus, iyon yung pinaka-prime. Kaya sa ating sistema sa pamahalaan natin, primus inter pares sila, kasapi sila yung Supreme Court. Kasama dyan ang Senate of the Philippines. Kasama dyan ang House of Representatives. Kasama dyan ang Office of the Vice President. Kasama dyan Office of the President. O, kasama dyan ang Commission on Human Rights, Commission on Elections, Commission on Audit, and the Civil Service Commission. Sila mga member sila ng inter pares. Ang pinaka-prime office of the President, yan ang tawag namin dyan ay
primus, the prime of all equals. Primus inter pares. So, another reason why the Justice Committee cannot subpoena the Office of the Ombudsman, sabi ko unang-una, the ombudsman cannot be dictated upon. Now, let us go to what Chel Diokno wants. Anong kailangan ni Kwan? Anong kailangan naman ni Chel Diokno? Gusto niya ipasabpina ang records ng bangko. Ang tanong naman ngayon, bari some questions. Can a Justice Committee of the House of Representatives subpoena the bank to submit the official records of Sara Duterte for the purpose of the proceedings of impeachment against her? Yan ang tanong. Anong sagot? Alam mo ang sagot niya ni Ridon? Kung ako yung checker doon, 0 siya, bagsak score niya. Sinabi niya na yan ang rason niya eh. Section 2 of Republic Act 1405 states that the prohibition against the opening of bank records is absolute except, sabi niya, except upon one of those exemption, impeachment cases. Yan. Ganun sabihin ni Ridon. Tama ba si Ridon? Kasi may nakalagay sa Section 2 ng Republic Act 1405. And one of those exemptions where bank records can be subpoenaed is impeachment case. Dahil impeachment naman ang pinoproseso nila laban kay Sara, pwede ba yun? Sagot! Sagot! Sino ba yung nagtatawag sa aking kalbo? Lahat ng tumatawag sa aking kalbo, sumagot kayo! Tingnan natin kung magaling kayo. Kasi gusto ko masagot dito si Attorney Ridon. Si Attorney Luistro. Si Attorney Chel Diokno. Kasi ikaw ng petition. Gusto ko rin sumagot si Attorney Sara Duterte. Pero mga abogado niya ay mga matatalino yun. Alam nila ang sagot. Sagot! No! The Justice Committee handling the impeachment proceedings against Sara Duterte cannot subpoena the bank records of Sara Duterte. Yan ang conclusion. Comes now the reason. Number one reason. The law itself, Republic Act 1405, states that the only exception, one of those, aside from bribery and other cases, is impeachment cases. Bakit impeachment case naman yun? Bakit bawal? Because the proceedings being done in the Justice Committee is not yet a case. It is only a complaint. The only time that the impeachment proceedings can become a case if it is already filed before the Senate Impeachment Court. That is number one reason. Number two reason. The law itself, Republic Act 1405, is very strict in stating that the prohibition is absolute. Because it is a matter of private, the rule of the privacy of a person. If it is a privacy matter, it is included in the right to privacy of communication. And Section 3 of Article 3 of the Constitution says that the right to the privacy of communication shall be inviolable except upon lawful order of the court. Court lang ang pwede mag-utos. Therefore, Justice Committee is not a court. Therefore,
therefore, it has no power. It is wrong for them to order the bank to produce the bank records. Another reason, the third and last reason, Section 2 of Article 3 of the Constitution says no warrant, no search warrant shall issue. Kasi magsisearch ka na eh. No search warrant shall issue except upon probable cause to be determined by the judge. Judge lang ang pwede, hindi naman judge ang Justice Committee. See? See the reasons? Yan po ang rason kung bakit sa impeachment case laban kay Chief Justice Corona, nagdesisyon ang Supreme Court na the impeachment court can issue a subpoena, doses tecum, to subpoena the bank records of Corona. But it is only the court, which is impeachment court in this case. So, yan po ang kay Corona. Tanging Senate Impeachment Court lamang ang pwede. Hindi pwede ang Justice Committee. Hindi pwede ang House of Representatives. Makinig kayo ng lecture ko rin para alam nyo gagawin nyo. Kailan ka ba nag-bar exam? Katong 2010 ka lang ata nag-bar exam eh. Pinakamadaling bar exam sa inyo eh. Yun atang bar exam na bumaba yung passing rate, binababa yung passing percentage rate tula. Ginawa 70, sa amin 75 eh. So, natindihan nyo na, yung panggagago ito, nanggagago lang kayo ng tao, nagpapaniwala yung tao na tama sinasabi nyo. Maling-mali. I don't care. Hindi ko didepensan si Sara dito. Sinasabi ko lang mali ang inyo sinasabi. Para alam nyo ang gagawin ninyo kung paano nitirahin si Sara. Binibigay ko na sa inyong butas. Una, mali i-summarize ko lang. Una, mali yung bawalan mo si Sara na mamili ng kanyang abogado. Constitutional right niya yan. Pangalawa, mali mag-utos sa ombudsman na ipalabas mo ang salin. Makiusap ka lang sa ombudsman. Pwede po yun. Pangatlo, bawal magsabpina ng bank records. Bawal na bawal ang Justice Committee. Very clear? Hanggang dyan na muna lecture natin para madali nyo maintindihan. Para naman itong mga tumatawag sa aking kalbo, at least matalino na sila ngayon. Sa sunod yung mga tumatawag sa aking kalbo, huwag nyo kong tawagin kalbo na ha. Tawagin nyo lang ako, gwapo. Okay pa yun. Okay, hanggang dyan na muna tayo, magtatawag tayo. Pyra. Tapos, hindi naman ebidensya pinag-usapan dito, Pyra. Ang pinag-usapan dito kung pwede basta magsabina. Okay? Edward Lacson. Nahaba naman ng Paul Rentelio, dutae ka na kalbo. Baby Authority, good ding attorney to. Tapos si Jerry Salva. Tawa. Dominic Coviado. Ito na naman si Mr. Know It All. Tama naman po. Alam ko naman talaga pinagsasabi ko po. Mr. Dominic Coviado. Salamat naman nakinig ka kahit tinatawag mo ko Mr. Know It All. So, Prince Earl of Olvidado, Duterte pa rin. Sa Pilipinas, Duterte pa rin. Diba? Henry Borlasa, yes, tama ka sir, walang alam para makipagdebate. Jenny Valenzuela, hayaan nyo na ang mga troll yan. Kayod sila, baka mawalan sila ng maleta. Mga ganyan tao pinapakain sa pamilya galing sa masasama. Alam mo yung mga trolls, nanggaling kay Ma'am Claire Castro yung pera nyo,
Pera ng bayan yun, hindi kayo nahiya. Pinapakain nyo, ninanakaw ang pera sa bayan. Hindi naman yan trabahong gobyerno ang pagtutrol. Prince Earl Olvidado. Okay lang, Sir Calvo. Okay na ba, Sir naman, at least magalang pagtawag na Calvo sa akin. Sir Calvo. Okay lang yan. Natutuwa naman ako dyan. Paparod. Halatadong luto ang impeachment target si BP para di sila habulin sa 2028. Lalo na yung mga kawatan na pinagkakaisahan si BP, kabado o mga yan. Prince Earl Olvidado, okay lang, tawagin Kalbo kaysa magiging ngagba. Jerry Salva, mukhang hindi totoo siya. Hindi po yun Ang tanong mo sana ay tama ba ako hindi? Iba yung kung totoo ba ako hindi. Ibang issue yan. May mga bagay na totoo dahil tinatag mo totoo dahil andyan, nakikita mo, totoo nga. Meron nga. Pero pag sinabi mo tama o mali, iba yun. Opinion yun, tama o mali. Tama ka ba o mali? Hindi iba yung tama, iba yung totoo. Jerry Salva. Jerma Jacinto. Pag personal ang attack ng bashers at walang kinalaman sa argumento or issues na pinag-usapan at tinatalakay, iisa lang ang sabihin, walang alam yan. Tama ka po, Jerma. Kemils Bacols, good evening, sir. Joanna Sarte, ang galing ni Toto Kausing, God bless you, salamat po. At natuwa kayo sa akin. Jomark Secoles, Pula Nanoy, Bala. Pula Nanoy, Bala. Ano ang ibig sabihin? Balbal. Tapos, TTT, hindi po ba disbarred na kayo? Opo, disbarred na po ako. Walang problema yan. Ang utak ko naman hindi disbarred. Shirley Nawel, mga dutae na lustay, bubo. Huwag mo naman sila tawaging mga bubo, mga dutae. Kasi dutae, didiis ako. Huwag mo kaming tawaging dutae. Didiis na lang para magandang pakinggan. Kayo naman, anong tawag sa inyo? Bubo mo? O bangag? Di ba? Pero huwag na lang tayo magtawagan ng ganun. Si Dante Jain, ano gagawin nilang hostile witness? Ay mare, hindi din pwede magawa hostile witness na yan. Manusla, maghikog na lang sila. Pag sabi ng mga Cebuano, hikog na lang mo doy. Di mi mo testigo, hostile witness. Ibig sabihin hikog, magpakamatay na lang kayo. Tapos si Gilex, wow, ang galing mo naman pang absolute truth. Okay, Mary Ginay Loren, Duterte kami, family. Okay. Jerma Jacinto, kung personal ang attack ng bashers or magka-comment, ang ibig sabihin ay walang alam ito sa issue or argumento na tinatalakay. Tama po kayo. Michael Pinaro, si Puwa po ay spokesperson ni Inday, hindi as lawyer. Hindi, pero kasi kinuha siyang lawyer ngayon. Yan po ang punto dyan. So, ayaw nila ni Rido na maging abogado, na tatayong abogado si Puwa. Kasi daw spokesman, gagamitin daw nila testigo. Nung nakaraang impeachment, nung unang impeachment, lawyer din si Puwa. Wala na sila magagawa doon. So, TTT, saan ba po kayo nagturo ng batas? University of GCAS, ay hindi naman po, parang pang-insulto naman yung sinasabi mo. Ibig sabihin po, mga tanong na yan po, pilosopo, ay wala ka na pong argumento. Di ba? Ganun lang po kasimple. Paparod, malupit din si Jokno. May file daw ng case para hanapin palagi ang ebidensya. Murano. Bato, sumuko ka na kalbo. Ay, bato. Ano bang pinagsasabi? Pag ano sinasabi mo, isa ka pa rin na walang alam. Pasensya na po. Eunice Akelet, Jose Pepe. Pepe Jokno. Okay. Titi Jose Jokno po. Proof. Drowa. Tinawag mo na ko ngayong proof ha. Drowa Rokan. Naku, paldo na naman engineer Toto. Hindi po ako, wala po akong bayad sa akin. Ang Drowa. Ang sa akin po ay prinsipyo pinaglalaban ko rito. Hindi po ako kagaya sa iba, kagaya ninyo na hindi tumatahimik na lang kayo, malimalita ng pera na nanakaw sa inyo, tumatahimik kayo. Yan ang pinaka-importanteng laban, hindi si Sara Duterte. Michael Pinarok, ang sinasabi mo ay client-lawyer privilege, hindi nag-apply yan kay Puwa kasi he was
Ibig sabihin po, Michael Pinarok, hindi mo naintindihan. Kukunin nga siya ngayon si Puan na abogado ni Sara. Ang sabi nila nito, huwag mo kunin kasi testigo namin yan. Ganun po yun. Ha? Maintindihan mo? Ang babagay na gagawin niya as part of his lawyering, siyempre yung trabaho niya kay Sara. Naintindihan mo? And the lawyer cannot serve as the counsel against the client. Ganun lang po kasimple. Ken Jacob Lonte, God PM, sir. Pero disbarred ka nga, kayo, hindi po ba? Ano nga, wala nga problema kay disbarred. Ulit siya sabihin na disbarred nga ako eh. Ano bang ibig sabihin na disbarred? Wala ka ng karapatan magsalita? May karapatan magsalita kasi unang-una matalino naman ako na abogado dati. Na disbarred lang. Hindi naman nawawala ang talino ko sa pagka-abogado. Okay? Tapos King Jacob Lohorte. Ang importante kasi, kina Jokno na yan ay hindi makatakbo si Inday. Ay, walang kwenta yun kung gano'n lang ang inyong target na hindi makatakbo. Dapat tumakbo kayo. Takbo lahat. Hayaan mo lahat ng tumakbo ng posisyon kung para malaman sino magkaalam-malaman, sino panalo. Ganun lang kasimple. At huwag ka magalit kung talo ka. Kasi hindi mo makumbinsi ibang bubuto sa'yo. Di wala. Huwag ka ba iyak kasi ganun talagang election. Romel Bengson, naimbag rabi. Tapos, Dominador Pimentel, puro kuro, the name of the game ay politics. Wala tayong magagawa. Yung politika talaga kailangan naman sa ating bansa yan. Kasi kung hindi natin kilalanin ang kahalagahan ng politika, ay walang mamumuno sa atin. King Jacob Lohorte, sa palagay mo, Sir Toto, may financier yan sila. May sigurado may financier. Kasi si BBM may mga maleta. Sila lahat po na naghihiring sa Quadcom at saka sa mga Good Government Committee na hearing, sinabi na po ng mga 18 Marines na nag-deliver sila ng pera, tag 5 milyon kada hearing. Basta sino umattend, kagaya kay Paduano. Ang kay Paduano, bayad naman siya, kada contempt may bayad. Kada contempt bayad. Kaya ganun ka sipag magpa-contempt si Paduano. Edwin Abon, Budyo, sinong Budyo ba? Edelberto Aldana, delikado tayo kay Remulla, baka mabendalo. Tayo ibigay ng ombudsman ang salin ni Bapa. Wala naman problema kahit ibigay yung salin. Eugenia Kirchner, kupal kang kalbo ka, walang kwenta. Bakit ka magkanon tawagin mo ko kupal ng kalbo ko? Bakit? Eugene Kirchner, ano ka ba? Wala ka bang Wala ka na bang argumento? Nako. Ken Jacob Lohorte, alam naman nga ng mga taga-Congress, lalo na yung mga abogado dyan, kaso lang gusto lang nila magiging bubu-bubuhan. Well, nasa kanila yon. Ito naman ito si Titi. Wala kang ibang ginagawa kundi inaasar mo lang ako sa Gcash. Bigyan mo lang ako kung magbigay ka. Huwag kung huwag mo. Okay? Huwag ka na po ganon. Kasi pag ganon ang topic mo laban sa akin, ibig sabihin po, hindi mo ako kayang argumentuhin. Edwina Bonumdon, mga taong bayan pwedeng humingi ng salin sa mga humingi kayo, mag-request kayo sa ombudsman. Hindi pwede nang utusan yung ombudsman. Okay? TTT, opo, pwede. Beritna Spears, good evening. Attorney Toto, watching from Dait Camarines Norte. Yeah, maray na banggi sa mga Bicolano. Kasama na dyan si Enzo Recto. Ken Jacob Lohorte, hindi. Ano ba hindi? Bakit hindi ka sagot? May tanong ba kung hindi? Pwede, TTT ba? Iris po, matalino rin siguro si Naridon at Luistro. Joaquin, sana nga. Di pwede dahil pwede pa sa impeachment case not proceeding. Matalino rin siguro si Ridon. Nangyari na po yan sa impeachment justice Corona. Iris po, matalino siguro. Palito-lito. Attorney, Ilonggo po ba kayo? Opo, Ilonggo speaking po ako. Pero dugo ko po, halo-halo. May Ilocano, may Pangasinan. May Ilonggo. Ken Jacob Lohorte, maganda makinig sa ito. May malalaman ka talaga. Mahirap po kasi pag walang alam sa batas. Ngayon, alam nyo na, the right to a counsel is a constitutional right. And the right to choose a counsel is a constitutional right too. Okay? Matalino siguro siya. Okay, sino pang iba? Si Kemels Bacol. Guwapo, sir. Toto. Okay.
That's kinagara. Buti pa dito may matutunan tayo sa batas kaysa mga vlogger na walang alam, putok lang ang alam. Vladimir Kaligayan. Toto, kumusta na po kayo? Mabuhay po kayo? Okay lang po ako. Helen Bagyo, Naim Bagrabing. Mayap bingi sa mga mga kabalin ko. Michael Kain, attorney, you may be good in interpreting the law, but you should also consider the math in the maleta. Talking about math, let me tell you, I'm a civil engineer. Let me tell you, I was best in math when I graduated from high school. The math that was being touted by Ping Lacson is not a good math. He is only guessing. It's not math. He is speaking at least that 805 billion is impossible. Why? He did not justify. His reason for impossibility is resting only on his claim that if we would allow or accept the proposition that 805 billion were delivered by these men, then there would be 20,000 more than luggage that would be used. Hindi naman imposible yung 20,000. Bakit? Ilang na-determine ba ni Lacson kung ilan ang binibenta na luggage sa buong Pilipinas? Sa dami-daming Pilipino, tandaan mo to, ilang Pilipino ba ang OFW? Di ba ang OFW natin nasa abot na halos 10 million? So kung 10 million na OFW, kada isang OFW may maleta. Ilang maleta meron? 10 million. Ibig ba sabihin ni Lacson, tama siya, na imposible magkakaroon ng 20,000 na maleta? To hell with Lacson. At saka besides, ang ibang perang kinukuha nila, dinideliver kay Saldico, ay yung iba nang galing doon sa iba-ibang mga proyekto, hindi lamang flood control. Natandaan niyo, sinabi niya na nag-deliver ng 5 maleta si General Katapang. Yun naman, ay galing naman yun sa kinita sa meals, allowances ng mga nakapreso. Kung hindi ko magkamali, 40,000 po ang mga napreso sa Bilibid, sa buong Pilipinas. Lahat ng kulungan ng Bilibid o National Bureau of Corrections. 40,000. Ang kanilang allowance po kada isa ay 75 pesos kada tao. So, i-multiply natin 75 pesos sa isang araw yun. 75 times 40,000 katao. Magkano kada araw ang budget? Yan. Ang budget sa pagkain ng mga preso kada araw ay ito po. Kino-compute na. 3 million pesos kada araw. Multiply mo sa 30. So, 90 million. 90 million kada buwan. Kung 5 maleta, ilan yun? 40 million times 5. Di, 20 million. At 200 million. 200 million, dineliver ni Katapang. So, see? Talagang ang math niya, hindi siya marunong sa math. Kaya ang problema kay Lacson, ina-assume niya na imposible daw magkaroon ng 20,000 na maleta. Kung bawat OFW lang may tagi-isang maleta, sa 10,000 OFW, araw-araw bumibiyahe, may 10 million na maleta. Okay. Ano yan? Like Chen, tama ba si Lacson o hindi? Ang basis ng illogicalness na argumento ni Lacson ay dahil daw it will take at least 13,000 na maleta. Ano na yan? Sisiw. 10 million OFWs na tayo araw-araw. Ilang maleta, ilang milyong maleta ang dumadaan sa airport araw-araw. Angkor Channel TV, basta tama lang kay Tony Toto. Wala tayong magagawa, madidismiss impeachment TV. Itatalakay ko madidismiss yan. Suabi kayo. Abangan natin si Leonardo Liveste. Baka may ibubunyag. Abangan natin ang bagong ano niya. Tapos, like
Cullen, ba't ba kayo na-disbar, sir? Na-disbar po ako dahil sa pagiging aktivista ko po. Ako ay lumalaban sa mga kurakot. Kinasuhan ko sa ombudsman ang aming congressman dati na si Dinan Hernandez ng Plander sa pag-overprice sa mga pagkain ng mga Maranao sa panahon ng giyera sa Marawi. Akalain mo yung halaga ng pack na 300 pesos binenta ng 500 pesos, mahigit 1,120,120. 1,147,120 packs ang binenta. So kung ganun, i-multiply mo sa 200 pesos ang kinita nila. So magkano? 200 plus million ang kinita nila, overpriced. Tapos pinablis ko sa Facebook bago ko pinail sa ombudsman. Dahil doon na-publish ko sa Facebook noong una, dinisbar na kagad ako ng Supreme Court. Wala. Yan ang Supreme Court eh. Ayaw nila eh. Ayaw nila ganun mangyari. So, kaya tuloy, marami ang dapat hinayaan na lang nila ang laban, magkampanya laban sa kukurakutan. Kasi kung hayaan na lang, di dapat hindi nila kuparusahan para mas marami ang laban sa pagnanakaw. Sana ba ako? Sana ba ako? Bakit ka na-disbar? Nagsabagot. Sinagot ko na yan. Bakit ako na-disbar? Sinagot ko na po yan ha. Si Paduano mayabang na murag Ilonggo. Ilonggo po si Paduano, taga Bacolod at taga Negros Occidental. Ginawang bounty ni Marcos Jr. yung box tax natin, attorney. O nga. Tapos pinambabayad pa sa mga troll. Parehas magnanakaw si Marcos Duterte if you claim you hate corruption. Ay si Duterte po, wala tayong pruwiba na nagnakaw si Duterte. Wala pong pruwiba hanggang Marites, ano lang yon. Hanggang Marigres Piatos lang yon. Ang may pruwiba tayo, 125 billion lang, pruwiba tayo, trillion kay Marcos. Kaya huwag sabihin na pareho magnanakaw kasi kay Marcos may mga ebidensya na tayo. Kay Duterte wala pa pong ebidensya. Ano pa lang yan? Paniwala pa lang. Okay, Marlene Bondok. Hello, Doc. Go, magdeklara ka na. Magdeklara ngayon mismo. I am declaring that I will run for senator in 2028. If possible, I will call Attorney Gwanson, magsama kami. Tapos, if possible, isama kami sa ticket ni Inday Sara. Kung hindi man, at least kakampi ni Inday Sara. Klarong pariwanag, sabi ni Romel Bengson. Congrats sa paggamit ng Kausing Doctrine. Galing mo. Ginamit mo pala yung Kausing Doctrine ko para ipabasura ang kaso laban kay Reza. Ginamit ng Maria Reza. Ginamit ng Office of the Solicitor General. Sabi naman ni RDTV, ang pang-insulto ay hindi isang argumento, kundi pagpapakita yan ng walang alam o kahiraan para ilatag ang kanyang pananaw sa mga bagay. Tama po kayo. JC Bacaayo, ano masabi mo kay Pebbles Talakera? Ang daming post niya na i-picture ni Sara at Madriaga. Yaman na si Pebbles Talakera. Diyan sa kumikita binibigyan siya hired vlogger. So, Anchor Channel TV, magdeklara ka na, attorney. Magdeklara na nga ako. Kausapin ko si Attorney Gwanson. Mercy Aginabaw. Ang tumatawag na kalbo talagang uneducated na mga tao. Ba't po kayo na-disbar? Yan, din mo na tumanong kanina. Baba na tayo. Biglang 25 CMs. Kawawa, susunod na upo sa Malacanang, baon sa utang ang Pinas. Vladimir Kaligayan. Kain, nabasa ko na. Banji Katubay. Joyce World. Angkor Channel Tabi. Tapos sino pa? Si Roy Gravamen. Ang mga government vlogger naglalabas ng mga balita, hindi puro bentang, naglalabas sila ng ebidensya ng vlog nila ayon sa NBA director. Maraming butas ang 18 Marines. Ibig sabihin, binayaran talaga si Christian Isguera tsaka si Insurrecto. Kasi iyan ang mga labas nila, sabay-sabay sila labas Naimbang Rabi, kada kayo amin, Boss Toto, at Toyok, Davao City. Masantos Yalabi, Ed Chikayo, Lacson, useless ang math niya. Roy Gravamen, excited ako sa pag-upo ni Ramil Madriaga. Oy, siguro talagang gigisahin niya ni Attorney Salvador Paulo.
Panelo. Manyalbao, good evening, Sir Toto. Si T. Ronald Dump, idol nyo si Senador Bato. J.K. Calnain, sir, there are lots of inconsistencies in the 18 Marines. Di, nabasa ko na po. Walang inconsistencies po. Pasensya ka na po. Walang inconsistencies po. Pasensya ka na po. Nabasa ko na po lahat. Rizan Recaport. Gusto mo, i-vlog ko pa ulit? Na-vlog ko na kayan eh. I-vlog ko pa ulit? Sara, magnanakaw. Ay, di hanggang opinion ka lang, hanggang tawag ka lang Sara magnanakaw. Wala ka namang ebidensya sa pagsabi na magnanakaw nga. Lacson naging protector. Yan, marami tayong ebidensya na protector na si Lacson ni BBM. Hindi alam ni Pinky ang paggamit ng money counter. Roger Recato, mukhang Maka Duterte. Maka Duterte na po ngayon. Sinasabi ko na sa inyo eh. Bakit? Ang BBM magnanakaw na, kinakampihan pa ninyo. Di ba? Naasar ako sa mga kapwa ko kakamping tsaka mga dilawan eh. Kinakampihan pa ninyo si BBM na halata na naman nagnakaw na eh. Bumili nga sila ng mansion sa bahay para sa paglagyan. Tama po kayo. Bumili ng mansion para paglagyan na ng pera. Jojo Noah, dahil sa kalokohan mo, kaya tama sa iyo yan. Anong ibig sabihin dahil sa kalokohan? Ako ba tinitira mo? Sad to hear that you were disbarred. Unfortunately for you, sir. You're siding with the Dutertes who have tons of corruption issues. Issues lang yan, hindi pa napatunayan. Ang korupsyon niya ay maliit lang, kukunti lang. 14 billion na maximum sa Parmeli. At trillion naman kay Marcos. Who will you choose? The trillion the trillion corruption or the billion corruption only? Angelo Dadulia, ikaw lang nagsabi niyan. Hindi ko alam. Ano bang sinabi ko na inaiwan po? Kanjo Cablorente, kay Marcos po may ebidensya, kaso lang natabunan ng milyones na mga mata at bunganga. Kay Kumaro, Jake Alcain, sorry to tell you this, but you are a living example that wisdom does not always comes with age. Walang character development. Ganun ba? Okay. Pagtatakbo ko ay marami po kayong may tutulong kay Sara. Sigurado po yan. Chicken Poopers, Bustoto, sabi kanina tirahin mo si Insurrectus. Natira ko na si Insurrectus. Kasi sabay-sabay ang tira, isa-isa ang kanta. Kayong mga nakaupo, sabay kayong tira kay Marines. Ibig sabihin, isa ang kanta, bigayan lahat, isa ang programa, tinitira nyo lahat ng mga 18 Marines. Halata naman na iyon ang tira ninyo, iyan ang agenda ninyo. Iyan ang style ninyo. Bakit hindi ko akalain, hindi ako maniwala, I cannot believe my eyes, na ganun din ang tira ni Christian Esguerra. Christian? Napaghalata ko na may budget talaga na umiikot. Bakit sabay-sabay ang mga vlogger magtirada sa Marines? Bakit? Insurrecto, sabay pa kayo. Vlogcaster. Batang Maynila 2H. Sino pang iba? Dami pa. Yung mga sino pang iba? Ang dami doon. Hindi ko nakilala. Si GDB Comments. Sino pang iba? Sabay-sabay po kayo na ang topic ay iisa. Ibig sabihin, may kumukumpas. Pag may kumukumpas, may kwentas. Dr. Toto, pwede po ba ma-share yung affidavit? Yes, pwedeng i-share yung affidavit ng 18 soldier. Matutuwa po si Kabsat Chabi Chingson yan. By the way, si Kabsat Chabi Chingson, isa na siya na show-in na siya. Isa sa one of the senatorial candidates ng PDP laban. Amel Mutalib, alhamdulillah. Okay, Dr. Engineer Toski, tirahin mo yung agi na si Christian Pack first. Ano na siya? Trillanes first na siya. Maleta first. Britney Spears. Pwedeng-pwede kang magsenador. Attorney Toto, magsasabay na kayo ng Attorney Guanzon. Yes, we will. Ginawang pampadulas sa vloggers at politiko ang pera ng taong bayan. Ganon nga po nangyari. So, Kenya Cobluhorte, yan ang kumpas ng financer nila. Sabay-sabay. Tirahin ang Marines. Lax Gadya, maayong gabi. Maayong gabi. Pagare. Lax. Sayang, I remember the day when we were together. That was a long, long time ago, but it's still very, very good in my memory. I cannot forget your very young face
and handsome face nung araw. Laks Gadya. Lakson Gadya. Ang ano, yung mga pugi tayo nung araw eh. Bata pa tayo kasi. Okay, hanggang dyan na muna. Like po para pagkasunod natin na vlog ay meron po kayong notification. Salamat po, salamat.